Huwag na nating patagalin pa, on the line na ang ating bisita, si Sir Chappy Deliaco de la Cruz, ang Public Information Officer ng Metropolitan Naga Water District. So yan, magandang umaga po, Sir Chappy. Welcome po sa ating programa. Si Bombo Kiarliado po ito, and together with me, si Bombo Kim Ramos. So yan, bati ka muna sir sa atin pong mga listeners and viewers. Good morning. Good morning, Bombo Kim and Bombo Kim. Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat pong nakikinig ng Bombo Radio. Okay po. So ito, Sir Chappy, pag-usapan po natin, ano? Una, kumusta po ang water supply natin ngayon dito sa Naga and sa mga karatig na siniservisyohan po ng MNWD? May mga water interruption ba tayo, sir? Or yung tinatawag na rationing, Sir Chappy? Ngayon po, wala pa naman. Lahat po ng water sources natin, yung spring, yung mga pumping stations natin ay nasa normal na level pa po. Wala pa po tayo nakikita na pagbaba sa kanilang mga water levels. Kundi po tayo po ay naghahanda lang sa paparating na extreme El Nino. Galing din po yan sa Pag-asa. Baka po third quarter ng taon na to ay pumasok yung malakas na El Nino. Kaya nga po ang tinatapos po ng opisina yung ginagawa nating mga pumping station. Actually 7 po yun na mga pumping stations na kung saan po ngayong last year po inumpisa natin yon. Baka po by ngayong taon ay matapos natin lahat. Actually may 3 na po tayong 100% completed. Ang ibig sabihin po ng 100% na yan ay yung well drilling lang. Wala pa po yung ating mga pumping stations, wala pa po yung electromechanical, wala pa po yung ibang facilities na kailangan sa loob ng isang pumping station. So, yan po ay inuumpisahan na rin na ipag-bid ang pagpagawa po ng ating mga pumping stations, pati yung mga electromechanical. So, hopefully po, ngayong pong taon may matapos po tayo yung 7 pumping stations na yon. Para po kung sakali man may dumating na malakas na El Nino, handa po tayo at meron po tayong magamit para po sa augmentation ng mga pumping stations na ginagamit na natin sa ngayon. Okay po, iyon. So ito, Sir Chappy, malaman lang din namin, ano yung kasalukuyang water level po ng mga pinagkukunan natin? Tulad halimbawa, yung mga deep wells, meron pa yung Anayan, Kalasan. Sapat ba to, sir, hanggang summer? So, nakikita po namin yung spring sources natin na makikita natin sa Pili, yung Anayan at Rumangrap spring sources natin ay above normal level nga po siya kasi nagkakaroon siya ng overflow. So, tinitingnan po namin yun na pwede pong umabot siya hanggang sa buwan ng Mayo o sa unang linggo ng Hunyo. Pero ang pinakakuha namin is Mayo, baka po mag-isa na siyang bumaba ang water level na rin na yun. Pero kung sakali pong bumaba siya, hopefully hindi po siya dumating pakarating sa critical na level ng spring natin. Kagaya nung nangyari nung 2024 na kung saan ay malapit na siya. Siguro mga 2 inches na lang aabutin niya na yung critical level. So sana po ngayong taon hindi mangyari po yan kasi nakapag-replenish naman yung mga spring sources natin. Opo. Ngayon, sir, na yun nga, mainit yung panahon natin, dala siguro pwedeng maging El Nino. Ramdam na ba natin, sir, dito sa MNWD, sa mga natin ng tubig, ramdam na ba natin, sir, yung mahabang tag-init dito po sa supply natin? Gaano ba, sir, kalaki yung, kung sakali man, yung binaba nito kumpara last year, Sir Chappy?
nakikita na pagbaba. So lahat po, sabi ko nga, lahat po ay nasa normal na level pa. Yung ating mga pumping stations, yung ating mga wells, pati yung mga spring sources, nasa normal na level pa po siya. Wala pa po tayo nakikita na pagbaba. Kung meron naman po, makikita natin yan ngayong darating na June, sa second quarter ng taon na ito. Baka po may makita na po tayong pagbababa niya. Pero yun nga, sabi ko, sana po hindi dumating sa critical level yung ating mga water sources. Okay po. Ito, sir, ito huling tanong ko na lang, sir, bago ko naman ipasa sa aking partner ang pagtatanong kay Bombo Kim. Balik tayo, sir, doon sa mga pumping station natin na 7 na iaano natin, parang aayusin or gagawin. Ano pa, sir, yung mga hinihintay or kulang pa natin doon bago talagang maging fully prepared yung pumping station, Sir Chappy? Po ang kailangan na lang natin sa mga pumping stations ay yung mga electromechanical. Ano, ang ibig sabihin ng electromechanical po ay yung mga panel boards, yung pump house kung saan nasa loob ang panel board, at yung mga perimeter fence. Yun po ang kailangan natin na patapos muna. And then, kailangan po tayo mag-operate ng mga pumping stations sa bato. Okay po, yun. So sa puntong ito, Sir Chappy, bibigay ko naman ang linya dito sa aking partner kay Bombo Kim para makapagtanong din po sa inyo. Bombo Kim? Ayan, Sir Chappy, Bombo Kim Ramos po ito. Welcome po ulit dito sa programa. Tanong ko lang po ito, Sir Chappy, na kubagay patuloy na pag-overflow o above the normal level na katubigan dito nga sa MNWD. Ano po kaya yung nagpo-push kung kaya parang patuloy na hindi pa nawawalan ng supply ng tubig as of now? Kumbaga aabot na po kasi sa 2 months, puros tag-init na at bihira na umulan. Ito po yung ang reason po nito ay dahil po dun sa mga pag-uulan last year. Yung pag-uulan last year, yung pagpasok ng mga bagyo last year. Ito na po yung ipinakita ng ating mga water sources na nakapag-replenish siya, pati po yung mga wells natin, yung mga spring sources natin nakapag-replenish siya. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo na meron po tayong mga barangay, special dito po sa loob ng Metro Naga sa Naga City, na kung saan meron pa pong hindi inaabot, nagkakaroon ng intermittent na supply ng tubig. Yan po yung barangay ng Sabang, yung barangay ng Abella, barangay ng Igualdad, at yung part ng Santa Cruz. Ano po ang reason niya kung bakit nagkakaroon sila ng intermittent supply ng tubig? Hindi pa po kasi natin na nagagawa yung dapat gawin natin ngayong taon, yung transmission line na i-connect natin sa may parteng Almeda Highway, papunta po direkta sa parte ng Gainsa, Sabang, Abella, and Kamaligan. So, dyan po tayo nagkakaroon ng problema. Hindi lang po yan, mga bayan na yan, nagkakaroon ng problema, yung Kamaligan at Gainsa. Pati po yung ibang barangay ng Kanakman. So, ngayong taon po, lahat pong activity when it comes sa pumping stations ay wala po tayong project ngayon. Kundi ang gagawin po natin ngayon is papalitan natin yung mga maliliit ng mga water lines, yung mga pipelines. Magdadagdag po tayo ng mga transmission lines, ng distribution lines, para po yung pag-operate ng 7 pumping stations na ating pong nasabi ay kakayanin ng ating mga transmission at distribution line ang pagpasok ng volume ng tubig galing po sa 7 pumping stations. Sa ngayon po, medyo nag-stop po tayo ng pagpabid ng project na yan, kasi nga po inaabot tayo ng crisis na nangyari sa Middle East. Kasi po yung ginagamit nating UPVC, yung kulay blue na plastic na pipe,
ang 43% po ng materials noon ay galing sa petroleum product. So medyo po nagmahal yung petroleum, nagmahal na rin po yung mga materyales. So kailangan po natin ayusin yung budget na ginawa natin last year kasi hindi na po kapareho ng presyo ngayong taon. So last year pa po natin nagawa yung budget. So kailangan po natin na i-realign yun, ayusin yung presyo ng mga materyales bago po tayo magsagawa ng pagbid sa gagawin nating activity. Oo nga pala sir, yun nga po, naalala ko yan yung, kumbaga sa last natin pag-uusap, yan talaga yung plano nitong MNWD. Pero sir, matanong ko lang po, ilan bang siguro estimate na bilang ng tubo or other siguro nakagamitan ang kinakailangan para maisagawa itong pag-repair o kumbaga replace ng mga tubo, kasalukuyang tubo natin para mas ma-accommodate itong mas maraming supply ng tubig mula po sa 7 pumping stations? Halos po, ngayong taon po meron po tayong 4 na approved na budget dyan. Yung sa Bagong Bayan na Norte, magbabaybay po siya sa may Bacolod area, going to Del Rosario, Canacman. Diretso na po sa Gugun and Dugkal, Kamaligan. So, yan po yung approved na budget. And then, meron pa po tayong 3. Dahil dapat titingnan ko muna dito sa record natin, yung mga approved na budgets po. Meron po tayong sorry na po. So, meron po tayong dito sa may Happy Homes na Pakol na may budget po tayo ng 5,652,000 sa kung saan may haba po to ng 1,135 linear meters. Yung sa Bagong Bayan Norte po going to Del Rosario, Canacman, meron po tayong na budget dyan na 7.6 billion na kung saan may haba po siyang 1,945 linear meters. Meron po tayong sa Kagbunga, sa District 1 ng Gainsa, na kung saan po meron tayong budget approved na 3.4 million na may haba po siyang 1,410 linear meters. At then meron po din tayo sa Carolina, yung sa may Yabu. Ito po yung pumping station na bago, yung Carolina 7, na kung saan po maglalagay tayo dyan ng bagong linya na may approved budget po na 2.4 million na may haba pong 632 linear meters. Yung sinasabi ko pong yung sa may Almeda Highway, Almeda Highway to corner Almeda Bypass Road, ito po ay iniintay pa natin yung budget po nito na for approval po ng LUA, na meron po siyang dapat na budget na 33.7 million na may haba pong 3,311 linear meters. So kapag ito po na-approve ng LUA, yung loan natin na ina-apply sa kanila, ito po yung gagawin natin na transmission line. Nakatutok lang po ito papunta sa Gainsa, sa may parte ng Sabang, Igualdad, Abella at Kamaligan. Ayan. To clarify siguro Sir Chappy, ito po bang mga budget natin for yung mga ilang lugar na gagawa natin ng kumbaga projects for MNWD na aside from dito nga po sa may Almeda Highway, ito po ba ay kumbaga na-grant na and mismong sa LUA din galing, Sir Chappy? ng LUA. So ang ating general manager ay magpapamaynila po next week. Punta po siya ng Maynila
para po i-follow up itong nasabi nating grant na inihingi natin sa LUA. Ayun Sir Chappie, siguro maiba po tayo dun na dito naman po tayo sa ano natin sa tag-init since may anticipation tayo na baka by June bumaba yung water level. Ano po ba Sir Chappie yung magiging measures nitong kumbaga ng MNWD para although bumaba nga siya, sabihin natin sa lagay ng tag-init ngayon, kumbaga magkaroon pa rin po ng security sa water itong mga residente nating umaasa sa supply ng tubig natin. Actually po ngayon po meron po tayong 3 pumping stations na naka-standby. Hindi po natin siya pinapa-operate sa ngayon kasi nga mataas pa naman ang water levels ng mga pumping stations natin, yung spring sources natin. So just in case po na may makita kami na bumababa na ang ating mga water level, ito pong 3 pumping stations ay atin ang gagamitin, i-operate na po natin. Sa ngayon po, pinapahinga po natin, in preparation nga po ito para po dito sa papasok na tag-init sa extreme El Nino na sinasabi po ng Pag-asa. Ito po Sir Chappie, sa part ko last question na lang po bago ko po ipasa muli kay Bombokier itong mga pagtatanong. Kamusta po itong pag-request natin sa LUA ng taas singil ng water bill? Ano na po ba yung status nito? Kasi like, di ba po, nung nakaraan, 2009 pa po itong request natin. Ano na pong update dito sa request na ito, Sir Chappie? Isa po to sa mga i-follow up ng ating General Manager sa Maynila. Kung sakali man po na ma-approve yung in-apply natin na water rate increase, hindi po ito ang rason dahil lang sa pagtaas ng mga petroleum products ay magtataas tayo ng singil. Matagal na po ito, gusto ko lang po maging klaro, matagal na po itong in-apply ng MNWD sa LUA. Kaya kung ilan po ang may ma-approve ng LUA, yun lang po ang ating magagamit. Hindi po ito dahil lang sa pag-akyat ng mga petroleum product. So just in case po na ito po ay ma-approve, binibigyan ko po kasi ng opportunity yung management natin na sila po ang anunsyo sa publiko niyan. Kasi sila naman po talaga ang naglakad niyan sa LUA. So sila po ang may karapatan na mag-anunsyo po niyan sa publiko. Especially po ang ating general manager at mga members ng junta, ng board. So kung sakali man po, malalaman po ninyo yan kung ma-approve na po ng LUA yung ating hininging rate increase nung 2022 pa ata yan na request ng ating management. Ayun Sir Chappie, maraming salamat po sa clarification and makiki-update po kami with regards sa follow-up na yan. Sa punto po ito Sir Chappie, papasa ko na po itong mga pagtatanong sa aking partner na si Bombokier. Bombokier? Alright, balik sa akin Sir Chappie, ang linya. Diyan pa rin tayo sir sa usapin ng water bill. So, just in case sir ma-approve, ito nga pong kahilingan natin sa LUA na magtaas tayo sa water rate. Paano natin sir masisiguro na patas pa rin yung billing, lalo na kung may mga reklamo sa biglaang taas ng konsumo, Sir Chappie? Yes po. Ito po yung ang pagtataas po nito ay hindi naman masyado pataasan kasi kung ma-approve po ng LUA yung ating hininging rate increase, tayo pa rin po ang may pinakamababang tarifa pagdating po sa billing ng tubig. Sa entire Bicol region po, tayo ang pinakamababa sa ngayon. At kung ito po ay ma-approve, tayo pa rin ang may pinakamababang water rate na pwedeng maibigay sa atin ng LUA. Tayo po ay isang category A na water district, pero may mga category B, C, and D na mas mataas pa po sa atin. Kasi nga po matagal na panahon na hindi po tayo nakapag-apply ng water rate increase. So kung mangyari po yan, even in entire Philippines po, tayo pa rin ang may pinakababang tarifa. So
kung ma-approve po yan, magagamit po natin yan sa maintenance ng ating mga linya, maintenance ng ating mga pumping stations, yung mga water sources natin, at mapatuloy natin yung mga proyekto na kailangan natin gawin dito sa loob ng MNWD Corporation. Okay po. So ito, if ever pa rin Sir Chappy na yun nga, maaprubahan itong ating kahilingan na water rate increase, meron ba tayo sir yung discount o lifeline rate para sa mga indigent consumers natin na apektado naman itong krisis, Sir Chappy? Actually po, meron tayong binibigay ng mga discount sa PWD and sa mga senior citizens. At meron din po existing na resolution pa din ng board doon sa mga area na kung saan nagkakaroon po ng 24/7 na hindi sila na papadaanan ng supply ng tubig. Meron po tayong mga barangay na nakalist na kung saan wini-waive natin yung tinatawag nating yung 125 na sinisingil ng MNWD. So, tinanggal po yun. Kung ano lang po yung na konsumo nila, yun lang po ang kanilang babayaran. So, tinanggal po yung minimum charge na 125. Okay po. So dito tayo Sir Chappy sa sa mga panukala natin na mga alternative na solution. Kung sakali man na maapektuhan halimbawa yung source ng tubig natin. Sa inyo sir sa MNWD, ano po ba yung inyong panukala or plano para magkaroon po ng alternatibong mapagkukunan ng tubig bukod po sa mga kasalukuyang source ngayon, Sir Chappy? Sa ngayon po, meron po tayong 4 na mga lorries na kung saan naglilibot po sila. Temporarily sila po ang nag-supply ng inuming tubig sa mga lugar na kung saan nakikita namin na may paghina ng supply ng tubig. At may darating pa po tayo ng isa na bagong brand yung lorry. Ito po ay 10 cubic, yung malaki po siyang tangke na makakatulong po when it comes sa distribution ng tubig in kaso po na mas lumakas pa itong tag-init na nating nararamdaman. Opo. Meron ba tayo sir balak na mag-develop ng surface water source o dagdag na deep wells? And kailan nyo to sir gagawin if ever? Yung pinag-aaralan po nating surface water na yung sa usapan ng NIA, between NIA and MNWD, ay ongoing pa po. Wala pa po binabalik ng central office ng NIA yung MOA na aming ipinasa sa kanila. So yan lang po hinihintay natin na ma-approve lang ng central office ng NIA yung MOA. At umpisa na po natin ang pag-estimate noong gagawin nating project sa mga dams na ating po nakita na pwedeng kunan ng tubig. Dams po yan ng NIA na pwede natin kunan ng tubig. So, pagdating po, sabi ko nga, pagdating po sa pag-construct ng mga pumping stations, ngayong taon po ay wala po sa project ng MNWD na dumagdag po ng mga pumping stations. Kundi yun nga po, ating pong ayusin muna yung mga linya, yung mga water lines, yung mga pipelines na nakita natin ng mga maliliit na kailangan lakihan, yung mga luma ng mga water lines na dapat po palitan na. Kasi po, isa po yan sa mga magiging malaking problema kapag yung sinabi kong 7 pumping stations ay atin ang magamit. So, magiging useless po yan kung hindi na po natin papalitan yung mga lumang tubo. Kasi magpuputukan lang po yan, hindi rin makakarating sa mga bayan or barangay na merong mga paghina ng supply ng tubig. Opo. Dito sir, nakikipag-ugnayan ba tayo sir sa mga LGU, sa lokal na gobyerno, sa DENR, and even sa mga private sector para naman dito sa watershed protection natin o doon sa rainwater harvesting, Sir Chappy?
Sa ngayon po, pagdating po sa watershed area natin, meron po tayong existing na memorandum of agreement between DENR, EMB, and the Metropolitan Naga Water District, na kung saan po yung ating watershed area is 100% completed na po. Yung watershed na sabi ko po ay makikita natin sa Mount Isarog. 100% completed na po siya. Kaya nga, ang ginagawa po natin is yung duplication na tinatawag namin, na kung saan yung pagtanim ng punong kahoy sa watershed area ay atin na pong ibinababa dito sa urban area, kung saan po dito tayo nagtatanim ng mga punong kahoy sa kapatagan na po. Hindi na po dun sa watershed, na kung saan dun po sa watershed, mini-maintain na lang natin yung mga puno dun. So, pagdating po sa maintenance, konti na lang po ang ating tinatanim doon sa per barangay sa may watershed area ng MNWD. Ang MNWD po ngayon ay nakakonsentrate na dito na po sa baba. Kaya nga po, nag-aano kami ng mga nananawagan po kami sa mga may-ari ng lupa na may mga bakanteng lupang malalaki, na kung gusto po nilang mataniman natin ng punong kahoy yung kanilang mga lupain, magsabi lang po sa MNWD, mag-request lang po at atin po yan na bibigyan ng libreng mga seedlings para po matamnan nila yung mga vacant plots nila at makatulong na rin pagdating po sa environment. Okay po. Ito sir, mga remaining question na lang. Ano ba sir ang ginagawa nyo ano ba sir ang ginagawa ng MNWD ngayon para mabawasan naman yung mga non-revenue water o mga leak na sayang talaga sa supply ng tubig para na din sa water consumption, Sir Chappy? Yes po, yan po ang pinaka number one na reminder ng ating management, ng ating general manager sa ating mga kasama, na pagdating po sa mga leakages na yan, kailangan po maayos kagad. Minsan kasi po may mga leakages na late na po namin na receive yung mga report. Kasi hindi naman masyado nakikita pa yan ng mga kundi ang nakakita po niyan ay ating mga consumer. Kaya nga po, kung may makita po mga leakages ang ating mga consumer, especially po yung mga malalaking mga leakages, tumawag po sa aming hotline para po mapuntahan po kagad ng ating leak repair teams yung area na kung saan merong mga leaks. And then, hindi lang po mga leakages ang rason kung bakit tumataas ang NRW ng isang water district, kundi yung mga pilferage, kundi sabihin yung mga illegal na mga connections sa pagdating po sa supply ng tubig. Kung pwede po, makatawag yung may alam sa MNWD at para po atin po mapuntahan at mabigyan ng penalty kung sino man po yung nagkukuha ng illegal na tubig sa ating mga linya. Kasi nga po, kung hayaan lang natin na kumuha sila ng tubig illegally, tayo rin po ang perwisyo. Kasi tayo po ay nagbabayad ng maigi sa tubig na ating nakonsumo at sila ay libre lang. And then nakakapabagsak pa po ng pressure sa linya natin yung mga nagagawa po ng mga illegal activities na ganyan. Okay po. Eto sir, just to follow up lang, may mga backlog po ba tayo sir sa connection o sa new connection applications dahil sa kakulangan ng supply? Kung meron sir, ilan po? Sir Chappy? Sa ngayon po, kung tatanungin mo ko when it comes sa numbers, hindi ko po alam ang may backlog nga. Kasi wala pa naman pong report sa amin na nagkakaroon ng backlog when it comes sa mga new connections. Ang ginagawa lang po namin is tinitingnan namin yung area kung saan sila nag-a-apply. And then pag nakita namin na medyo may problema sa supply ng tubig, ito po ino-hold namin muna. Hindi po kami nagpapa-apply doon sa mga area na kung saan nakikita namin may mga problema. Pero po, when it comes sa mga area na may mga malalakas na supply ng tubig, doon po kami nagpapa-apply.
Pero when it comes po sa numbers, when it comes sa mga backlogs kung ilan, wala po akong data pa sa ngayon po, ng mga araw na ito. Okay po. So ito sir, bago tayo magtapos, ano sir ang panawagan nyo naman sa mga consumer natin? Ngayong meron pa tayong nararanasang krisis sa langis, tapos mainit pa ang panahon, baka magka-El Nino, ano ba ang mga dapat nilang gawin sir para makatipid? And yung tamang pag-consume ng water, ano bang dapat na gawin para makatipid? Kung may leak naman, kung magre-report sila ng leak o iba pa, saan kayo sir pwedeng makontak or pwedeng lapitan? Sige sir, ibigay ko po sa inyo ulit ang linya. Sir Chappy. Yes po, meron po tayong mga hotline numbers na pwede po nilang tawagan. Ibigay ko po sa kanila, ibigay ko po sa inyo yung hotline numbers natin. Ito po ay sa communication center ng MNWD. Ang isa pong number nito, ang number po ay 0919-648-6365. Ang sasagot po sa kanila niyan ay yung ating operator sa communication center. Ang isa pa pong number ay 0967-485-3679. Ano po? Sa ngayon po, may bibigay ko lang pong payo sa ating mga consumer. Ngayon pong tumataas po ang temperatura na ating nararamdaman dito sa Naga City at sa entire coverage ng MNWD. Wag po natin basta-basta gamitin yung tubig na ipanguhugas lang natin sa ating mga sasakyan, and then kung pwede po yung pagdilig ng ating mga halaman, kung pwede po magamit yung mga ginamit ng tubig sa paghugas ng ating mga bigas, paghugas ng ating mga gulay, o iba pa man na mga bagay na inugas natin na mga kain natin. Yung po ang gamitin natin, ipunin po natin, yung po gamitin natin sa pagdilig ng ating mga halaman. At yung mga pinaglabhan na din natin ng ating mga damit, pwede na din po gamitin yon sa ating mga sasakyan. Huwag po natin masyadong gamitin yung mga malilinis na tubig na galing sa ating mga gripo. Intended lang po natin muna sa ngayon na labi ng tag-init sa inumin na tubig at pampaligo po natin. So, yan po ang pinaka-importante ngayon pong summer season na kung saan tumataas ang temperatura. Kailangan po lagi natin hydrated. Lagi po tayong nakakainom ng tubig para po hindi tayo ma-dehydrate pagdating po ngayong summer na malakas po ang El Nino.